authority. Sabihin nyo nga, redemption, revelation, and authority. Ayan, matagpuan sa Revelations 12, verse 11. Sabi doon, and they overcame. Yung they, ang tinutukoy doon is yung church. And sabi doon, overcame or napagtagumpayan sa version ni Maraya. Karil kanina. Ang ganda, ano yun? GNT ba yun? And they conquer. Ang ganda nung pagkaka-describe. They conquer him, si Satan, by the blood of the Lamb and the word of their testimony. And they love not their lives unto the death. Ito yung verse na tungkol sa victory natin over Satan by the blood of Jesus. So, ngayon, may tatlong bagay tayong pag-aaralan. Ito yung redemption, yung revelation and authority, na kung saan somehow reminders to sa lahat ng Kristiyanong matagal na. At the same time, sa mga bago pa lang, matututunan nyo paano gamitin yung authority na meron tayo galing sa Diyos. Okay? So, ang goal natin today is maging authoritative ang Christian life natin personally when it comes to battling or yung ating mga spiritual battles na tinatawag. Magamit natin yung weapons of warfare at yung authority na binigay sa atin ng Panginoon. Okay, bago tayo magpatuloy, let's pray. Father, we thank you po sa umagang ito at salamat sa pagkakataon na kami ay mag-aral ng malaya ng iyong mga salita. And today, Ama, kami po ay lumalapit sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa pakikipisan ng banal mong Espiritu. Kami po nagpapasalamat sa opportunity na kami ay makarinig ng iyong mga salita at ihanda mo po ang aming mga puso at isipan, ang aming mga espiritu at kaluluwa sa pagtanggap ng iyong mga salita. Nabaguhin po nito ang aming mga buhay. Tumaas ang aming pag-ibig sa iyo, lumalim ang aming relasyon sa inyo. At higit sa lahat, Lord, tumatag at lumakas ang aming pananampalataya sa iyo. At maraming salamat po, Panginoon, dahil tutulungan mo kayo maunawaan ang mga ito sa pamamagitan ng banal mong Espiritu. Holy Spirit, I pray that you reveal Jesus Christ sa mga pag-aaralan namin. And let us be encouraged na sa mga salitang ito ay magagamit namin ito, ma-apply namin ito sa aming mga personal na buhay at higit sa lahat, Lord, sa aming mga pananalangin din. Maraming salamat po sa tagumpay na bibigay mo sa amin. We ask, Lord, that you apply the blood of Jesus over our lives, Lord, sa mga nanonood sa online. Mga narito, Panginoon, we pray that you will protect every word na aming marireceive na patuloy na ito magkaroon ng application, rema, impact sa aming buhay upang baguhin ito ang aming buhay, Panginoon. Salamat po sa biyaya mo at pagpapagala mo sa aming buhay at sa bagong linggo muli na kami makakapaglingkod sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So now, sabi diyan, every believer is in a spiritual battle. Whether alam niyo yan o hindi, lahat tayo may spiritual battle. Nagsisimula ang battle, well, sa mind. Okay, so nung topic ni Pastora Sara nung Wednesday ay tungkol din sa spiritual battle. Ngayon, kung ang battle natin nagsisimula sa mind, that's why we need to renew our mind, sabi ng Romans 12, verse 2. Renewing our mind sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ngayon, whether alam mo or you are acknowledging it or not, lahat tayo everyday may spiritual battle. Ngayon, it depends upon you kung paano mo nilalabanan yung mga battles na yun. Okay? Lalo ngayon, sa generation natin ngayon, sa generation ng mga kabataan din ngayon, ito yung generation na ang bilis ng information. Tama? May AI. Dati pag nag-Google ka, may mga links lang napapakita. Ngayon, hindi eh. Meron ng AI generated talaga. So, ibig sabihin, ganun kabilis ang information. Ngayon, ang question, saan ka lumalapit when it comes to your battles na inaharap? And that's why, of course, sumalapit tayo sa Panginoon. Pero, that's prayer. However, how to fight in an offensive position. Sabihin, lalaban ka na meron kang offensive weapons. Kasi ang prayer ay ginagamit natin siya as our connection or communication, conversation sa Diyos. Pero when it comes to labanan na talaga, paano nga ba talaga lumaban sa buhay na to? Yan, sabi nga, for we wrestle not against flesh and blood. Hindi mo kaaway yung asawa mong manginginom or hindi mo kaaway yung tatay mo or nanay mong lagi kang binubugbog or masamang sinasabi lagi sa'yo. Hindi mo kaaway yung mga tao na nananakit sa'yo whether by words or by physical or whatever hurts.
na binibigay sa'yo. Hindi sila yung kalaban mo. Sino? The spirit behind dun sa mga tao na yon na nagkakos sa kanila na matrigger at gamitin yung mga buhay nila para manira ng ibang tao. So, ibig sabihin, the problem is not that Christian lack victory. Meron na po tayong tagumpay sa cross ni Jesus. Amen? Amen po ba? Tapos na ho yung cross. Victorious na tayo dapat. However, nalilimutan kasi ng Kristiyano paano lumaban. Okay? And it's that many don't know how to use what God already gave them. Napatanong na ba kayo? Bakit kaya ganon, no? May mga Kristiyano na kapag na-born again sila, edi ang saya sa simula. Tapos along the way, nalalaglag sila. Along the way, tumatalikod sila sa Diyos. And then, dumarating yung time, nakakabalik sila, nare-restore ulit sila sa Panginoon kasi may somebody na nag-encourage sa kanila. Kaya lang, along the way ulit, dadadapa na naman, tapos tumatalikod na naman sa Panginoon. Pansin nyo, may mga ganun talaga. May mga nagbabackslide, may mga iniiwan si Lord for quite some time, tapos babalik din naman. Pero alam niyo ba, merong sikreto na para di ka na tumalikod sa Panginoon. The secret is you fight your battles gamit yung mga weapons na binigay sa atin ng Panginoon. Nag-finish ng mga spiritual weapons. However, tayo na lang po yung inaantay kung paano natin. Sabi nga, ano nangyari? Yan. Imagine, a soldier, isang sundalo, hawak niya yung baril niya, kaya lang hindi niya naman alam gamitin. Di ba? Ganon din tayo ganon din tayo mga Kristiyano. Marami tayong narinig na, marami tayong natutunan na. Kaya lang, when it comes to fighting our battles, somehow, hindi pa rin natin nagagamit yung weapons, authority, na binigay sa atin ng Diyos. Bakit? Hindi dahil sa hindi lang natin alam. Sadyang, baka hindi mo lang talaga ginagamit. Or somehow, hindi mo talaga alam, ngayon malalaman mo na. So let's do it. Number 1, yung tinatawag na redemption. And that is the blood of Jesus. Yung redemption natin, tapos na siya. Amen po? It is the finished work. Bakit? Namatay na si Jesus sa cross, nabuhay na siyang muli, bumalik na siya kay Father, nag-intercede siya sa right hand ni Father para sa ating lahat. Therefore, pwede na natin gamitin yung authority yung redemption natin na yung blood ni Jesus, hindi na tayo para maging guilty pa sa kasalanan natin dahil na-wash away na. Nalinis na tayo ng dugo ni Jesus. Amen? So bakit daw? Sino ba ang late? Ako ba? Sorry. Nag-load pala. Okay. So, sabi lang, the blood is not just for forgiveness. It is for victory. Amen? Yung dugo ni Jesus, hindi lang siya yung, thank God, sa blood ni Jesus, napatawad ako. Hindi lang yon. It is also our victory kasi natalo natin si Satan through the blood of Christ. Kala ng Diablo, natalo niya si Jesus sa cross. Actually, hindi. The cross is his defeat. Yung pagkatalo ni Satanas ay yung cross ni Jesus Christ. Bakit? Kasi nakita natin na yun yung naging kaligtasan natin. Yun yung naging pagpapatawad natin sa kasalanan natin. At higit sa lahat, yun yung naging tagumpay natin. Bakit? Hindi na tayo apektado sa death, sa power ng sin, ng death, and ng hell, at ng grave. Bakit? Kasi napagtagumpayan na yun ni Jesus. And therefore, yung blood na yun, yun yung dapat na meron na yung pinagpe-pray everyday. Lagi natin pinapa-applyan everyday. Alam nyo, nakakalungkot yung mga balita na si ganto na aksidente, si ganyan na aksidente, namatay si ganto. Nakakalungkot yung mga ganong sitwasyon. Like kahapon si Eli, may kinagwento siya na kaibigan niya daw na ang gwapo pa naman. Tapos, nalunod. Nag-swimming sa dagat, nalunod, patay. As ang gwapo-gwapo pa naman daw nang inayang siya. Ano siya yung nagluto ngayon? Masarap daw pagkain natin. So may mga ganong situation. Tapos tatanungin mo, Kristiyano ba yan? Kasi number one na protection natin is the blood. Every time you go out ng bahay nyo, you step out sa pintuan ng bahay nyo, apply the blood. Lagi yun, protection na yun. Protection natin yun. Pag uwi nyo ng bahay, apply the blood. Pag matutulog ka na, hindi pa tapos ang battle, may dreams pa. Pwede ka pang atakihin ng demonyo sa panaginip mo. So apply the blood. Sino sa inyo nakapanaginip na nag-aaral ka ulit, pero graduate ka na? Nangyari na ba sa inyo yun? Na nag-aaral kayo, nag-aaral kayo ulit, tapos, high school na naman ako. Hindi yun masaya. Hindi maganda yun. Bakit? Backwardness yun.
Spirit of backwardness. Sino sa inyo na naginip kayo, meron kayong sakit sa katawan? Para kunyari, naagnas yung balat o kamay, hindi yun maganda. Kasi there's spirit behind na umaatak sa'yo para sa destiny mo na masira. So, ibig sabihin, pag natulog ka, hindi pa tapos ang battle. Natulog lang yung physical, pero gusto yung spiritual mo. That's why you need to apply the blood. Protection mo yun. Victory natin yon. Hindi kayang atakihin ng diablo ang taong selyado at covered ng blood ni Jesus. Amen? Sabi nga, the blood of Jesus cleanses us from sin. Yun yung 1 John 1:7. Alam niyo kung bakit masaya fellowship? Yan, sabihin niyo bakit po. sabi ni John, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Alam niyo ano masaya pag nagkakaroon tayo ng fellowship? Na-encourage natin ang bawat isa. And we know na yung fellowship natin together ay nagiging seal or nagiging approval, nagiging evidence na tayo yung napatawad na sa mga kasalanan natin. Ulitin ko ulit. Yung fellowship natin together ay evidence na pinatawad ng Diyos yung kasalanan natin. Amen po ba? Bakit po? Kasi pag hindi ka nakikipag-fellowship, meron kang tinatago. May guilt feelings kaya parang hindi ka makapasok ng church or hindi ka maka-entry or hindi ka makapasok sa fellowship. May something sa loob mo na hindi mo pa napapalinis, napapahugas sa dugo ni Kristo. That's why when there's fellowship, ano nangyayari? Nagkakaroon tayo ng bagal lang. Nare-remove yung guilt. Di ba? Pag may fellowship. Nare-restore yung relasyon natin sa Diyos. Kung ikaw yung nanlalamig na, as join ka sa fellowship, napapalakas ka. Umiinit ka ulit. Parang yung sa one-to-one natin, di ba, yung anong tawag doon, uling, na pinagsama-sama mo, nagbabaga sila, nagliliyab, tanggalin mo yung isang piraso, mawawala yung apoy, mawawala yung usok, mamatay na siya. Balik mo ulit sa naglalagablab na mga magkakasama, mag-iinit ulit siya. Mag-aapoy ulit siya. Mabubuhay ulit siya. Ganun yung nangyayari sa atin when there's fellowship. Nare-restore tayo, lumalakas tayo sa Panginoon kapag dumadalo tayo ng mga gawain natin sa Panginoon. Amen po. Kaya yung blood ni Jesus, napakalaking niyan. Napakalaking assurance na praise God, pinatawad na ng Diyos yung kasalanan ko. Yun po yung malaking difference natin sa lahat ng mga religion sa buong mundo. I'm not saying religion tayo. What I'm saying is, ang difference nating lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo, meron tayong confidence na nabubuhay tayo everyday. Pinatawad na ng Diyos yung kasalanan natin. Amen po. That's why pag mahal na araw, hindi na kailangan ni Sean magpenitensya. Para mabawasan yung kasalanan niya. Walang kahit anong action na pwede tayong gawin para bawasan ng Diyos yung kasalanan natin kasi nagawa niya na yun sa cross. Amen. At hindi intention ng Diyos bawasan ang kasalanan mo. Ang true intention ng Diyos, tanggalin yung kasalanan sa'yo. Naganap lang yun sa cross ni Jesus Christ. Amen po? Kaya ganun kahalaga yung blood. Ano pa? It gives us boldness. Yun nga, confidence. Na hindi na ako para mahiya umarap sa Diyos. Bakit? Pinatawad niya yung kasalanan ko. Amen po? And next. Sabi nga, you cannot fight the enemy effectively if you still feel condemned. Totoo, di ba? Sino ba yun? Nalimutan ko na yung name. Naalala ko na pala. Pero yan na lang natin. Merong tumawag sa akin madaling araw. Sabi ba naman kailangan daw ng help ko kasi may nadidemon possess. Gabi pa naman, madilim. Baka daw pwede ako pumunta doon tapos i-rebuke ko yung demon possess. Tapos sabi ko, ilan kayong Kristiyano dyan? Di ako makakapunta kasi bagong panganak lang si Rich nun So, hindi ako negative, di talaga makakaalis. Sabi ko, ilang kayong Kristiyano dyan? 3 daw sila. 3 pala kayo. Sige, rebukein nyo na. Sabi, hindi ko po namin kaya. Hindi, kaya nyo yan. Hindi naman sa pamamagitan nyo, sa pamamagitan ni Lord. Sige, palayasin nyo. Tapos, after ilang minutes, nag-chat, praise the Lord po, lumayas naman. Anong kulang? Anong kulang? Confidence sila. Doon sa authority na binigay ni Jesus sa kanila. Bakit kayo inaano nyo po yung time ko? Negative nga ako sa schedule dahil bagong panganak si Rich.
So I'm sorry, di ako makakapunta. Pero ilan kayo diyang Kristiyano? O sige, gawin niyo na. Kayo na gumawa. Bakit? The same authority na meron ako is the same authority na meron ka kung anak ka ng Diyos. Amen po. Amen, di ba? You don't need to feel condemned. Ay, wala akong authority na ganyan. Hindi ako kasing powerful o di ako kasing anointed. Hindi po. Lahat tayo ay may anointing na galing sa banal na spirito. Lahat tayo ay anak ng Diyos. Lahat tayo may authority. The same spirit na nasa akin is the same Holy Spirit na nasa inyo rin. Amen? Ang problem, kapag parang feeling mo di ka karapat-dapat or parang feeling mo, hindi, may kasalanan pa ako or baka di ako pakinggan ng Diyos. Feeling mo lang yun. Salamat sa Diyos sa Bible, sinabi ni Paul, we live by faith and not by feelings. Amen po. Di ba? Next, sabi daw, the blood defeats Satan's accusation. Ito yung problem na maraming Kristiyano. Actually, sa maraming unbeliever, matik na yan eh. Dahil hindi sila makabalik sa Diyos, simple lang. Inaakusahan kasi sila ng diablo. Diba? Sabi doon, now salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Christ have come. For the accuser of our brothers and sisters has been thrown down, the one who accuses them before our God day and night. Get niyo yun? Day and night, inaakusahan ni Satanas yung mga anak ng Diyos na sila ay ganito, makasalanan kayo, hindi nyo kaya yan, kayo ay di karapat dapat tumarap sa Diyos. Yan yung problem ng accuser of the brethren. Si Satan, lagi tayong ina-accuse kung sino tayo dati. Di makasalanan, madumi ka, di ka karapat dapat sa Diyos. Gusto mo maglingkod sa Diyos, dumi-dumi mo. Ganon ang accusation ng diablo. Hindi ka nakarapat dapat. Hindi ka na pwede sa Diyos. Nakakahiya ka na. Ganon mag-akusa ang demonyo. That's why if you don't know your authority, you don't know your identity. Ano ang identity natin? Because of the blood of Jesus, I am redeemed. You are redeemed. We are redeemed by the blood of the Lamb. Amen? So yun yung identity mo. Ano ginagawa ng demonyo? Inaakusahan ka pa rin sa past mo. Pag nire-remind ka ng demonyo sa past mo, remind mo siya, teka lang, I'm cleansed. I am washed by the blood of the Lamb. Amen? So kaya anong ginagawa ng blood ni Jesus? Pinapatahimik niya yung accusation ng demonyo sa atin. So kaya ganun kahalaga na alam mo yung blood. When the enemy reminds you of your past, you remind him of the blood of the Lamb, the blood of Jesus. Amen? Hindi, remind mo na naman ako dyan, nakaraan na yan eh. Natubos na yan ni Jesus, na linis na yan sa dugo ni Kristo. Wala na yung authority sa akin. Amen? Remind the enemy of your identity in Christ. Kasi doon tayo laging inaatake ng demonyo. Doon sa identity natin dati. Dati ka ng ganito, dati kang ganyan. Kaya napakahalaga na bumabalik tayo doon sa redemption natin. Huwag niyo pong aalisin yon. Huwag niyong hayaang manakaw ng diablo yun. Yung identity ng binigay sa iyo, that you are redeemed by the precious blood of the Lamb. Next, the blood gives us access and authority. Ang sabi ni Paul sa Hebrews 10:19. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. O, may access ka na. Ano yung holy place? Most holy place, yung pinaka loob ng tabernacle or temple. Again, naalala nyo, may tabernacle si Moses. Sa tabernacle, may 3 portion. O, kanyari ulit, ito yung tabernacle, yung church. Itong kinatatayuan ko, itong stage, dito sa pulpit, ito for example, yung pulpit, yung Ark of the Covenant. Tapos ito yung most holy place. Ang pwede lang dito sino? Si Aaron, the high priest. Sa kinuupuan nyo, ang tawag dyan, for example, holy place. Yan, tapos sa banda rito, may 7 lampstands. Sa banda rito, merong table of showbread na meron 12 breads na nag-signify sa 12 tribes of Israel. Dito naman yung 7 lampstand, 7 na merong oil, infinite yun. Dapat hindi nawawalan ng apoy yun. Kasi dito sa banda rito, bago pumasok ng most holy place, merong altar of incense. Doon nagisindi ng insenso para maging pabango sa tabernacle. Doon sa labas, ang tawag outer court. Sa outer court, ang pwede lang mga priests from the tribes of Israel. From every tribes, basta mga priests, pwede ka doon sa labas.
Dito sa loob, sa holy place, sino lang pwede? Mga priest na galing kay Levi, mga Levites lang. Dito sa pinakaloob, most holy place, high priest lang ang pwedeng pumasok. Ganon ka-effort dati. Eh, paano tayong mga di kasama sa mga priests? Nun? Saan tayo? Doon, sa pinakalabas pa. So, bawal ka pumasok. Magdadala ka lang ng sacrifice mo. Kung kunyari si Ariel, nagkasala siya, ang kasalanan niya, sing laki ng baka, manghuhuli siya ng toro, dadalhin niya yun sa pare. Kunyari ang priest, si Rodney, kukunin ni Rodney yung priest, papatayin niya yun, kakatayin niya, dadalhin niya sa altar, tapos nugin. Yung dugo nun, bibigyan niya sa mga priest na Levites, papasok yung mga Levites, dala-dala ng high priest yung dugo, i-sprinkle yun sa effort, basta may effort. Ganun ka-effort dati. Hindi ka basta-basta makakalapit sa Diyos. Kaya salamat sa Diyos, dumating si Jesus. Siya na, once and for all, yung dugo niya na yung offering para ma-at ease at ma-please yung galit ng Diyos sa pamamagitan ng dugo niya. Salamat kay Jesus talaga. Nagkaroon tayo ng access ngayon sa trono niya. Ang dali na mag-pray. Hindi mo na kailangan lumapit kay ganito, kay paring ganyan, kay paring ganon. pare eh. Sa priest. Kasi may authority ka na in prayer. Amen? May authority. Rekta ka na lumapit. Ba't ka pa-pray ng pa-pray sa akin? Magpa-pray ka rin. Mag-pray ka rekta. Yung mga taga-barangay dyan sa naglalapit sa akin, Pastor, pa-pray naman po yung ganito kasi alam ko po pag kayo nag-pray, sinasagot ng Diyos. Nakakaya nakakaawa, wala silang confidence. Nasasagutin sila ng Diyos. Pwede na po, bukas na. Open na yung access natin. Pwede ka na lumapit rekta sa Diyos. Pray ka na. Tawag ka na. Amen? Confidence in spiritual warfare. Diba? Kaya mo i-declare. Minsan, alam niyo po, sa amin po, sa bahay, kapag si Shemi, may mga nightmares. May mga pangit na panaginip. Minsan, nananaginip siya, ang dami daw palakas sa kwarto namin, tas talon ng talon, tas nasigaw daw siya ng sigaw. Minsan, nananaginip siya, ang dami daw, ipis, gano'n. So, syempre, yun, spiritual manifestation yun na may umaatake sa loob ng bahay namin. So, i-review ko right away. Sabi niya sa akin, Daddy, pag-pray mo ako para makatulog na ako ulit. So bilang high priest, priest pala, bilang priest ng bahay namin, ipagpe-pray mo, de-declare mo sa pangalan ni Jesus lahat ng mga demonyong spirito na nanggugulo sa panaginip namin. Ang lagi sinasabi, magsilayas kayong lahat sa pangalan ni Jesus. Tapos si Shemi, sabihin ko sa kanya, Lord, isamahan mo si Shemi sa panaginip niya. Encounter her. Let your blood cover her. So, after nun, matutulog na siya na maayos. Si Kaya rin, ganun din. Minsan, iiyak yan. Tapos, minsan na shh. Ganun mo siya, pray, I'm here. So, pray ko siya, Lord, I pray na linisin mo kung ano man yung mga gumugulo or anything na nang-disturb sa pagtulog ng batang ko. Ganun kahalaga yung praying husband, praying father sa isang tahanan. Authority natin yun. Gamitin natin yun. The blood gives us access. Gamitin po natin yun. May access ka na through the blood. Kaya ganito po yan. Pag-pray ka, Ama, ako po'y lumalapit sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. And by the basis of the blood of Jesus, salamat po sa pagpapatawad mo sa akin. And giving me your Holy Spirit, ako po'y lumalapit sa iyo at nakikipag-fellowship ngayon. Nakikipag-commune or fellowship. Nakikipag-isa ka sa Diyos. Na Lord, today, ano man yung papanalangin ko, tutugunin mo. Amen? Next. Ano sabi dyan? The blood on the doorpost, yung sa Old Testament, di ba? Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, pumatay kayo ng mga tupa, yung dugo, ilagay nyo sa lentil, tsaka sa doorpost. Yan. So sa taas, tas dalawang gilid. The blood on the doorpost, sabi nun, death had no legal right to enter dun sa bahay na yon. So sa lahat ng bahay ng mga Israelita na merong blood sa labas, yung angel of death, pagdating, isa-isang chinecheck yung bada pintuan, pag merong blood, pass over. Skip siya, skip. Okay, sige, pass. Ay, walang blood to. Ano gagawin? Pasok, patayin yung firstborn.
Ganun kahalaga yung blood sa Old Testament nung time ni na Moses. Pero the blood didn't make them perfect. Naging perfect ba yung mga tao sa loob ng bahay? Hindi. It made them protected. So ganun kahalaga yung blood ni Jesus. Hindi tayo ginagawang perfect kasi nawala yung kasalanan natin. Pinatawad na yung kasalanan natin. Hindi. Hindi tayo naging perfect, pero naging protection natin yon para di magalit ang Diyos sa atin. Para hindi tayo mapahamak. Para hindi tayo maatake ng kaaway. Tandaan nyo po sa time ni Job, sa Book of Job, nabasa nyo na yung Book of Job, di ba? Hindi pa ba? Basa na kayo. Bilisan nyo Okay, okay magtatagal sa Book of Job. Merong yan, may suffering yan. Pag ako nagbasa ng Book of Job, isang araw lang, tapos na. Hindi pwedeng tumagal. Kasi may suffering Ngayon, sa Book of Job, sa chapter 1 pa lang, merong 5 bagay na protektahan ng Diyos si Job. Ang term sa Book of Job, chapter 1, ang term, hindi blood of Jesus. But ang term is hedge of protection. Alam niyo sabihin ng hedge of protection. Nakita na kayo ng garden na merong makakapal na walls, na bush, mga daon siya, mga laman, na nakita niyo usually sa ano palabas yun? Princess Sarah. Alam niyo yung Princess Sarah? Na ginawa sa Europe si Camille Prats pa ata yun. Tapos yung garden nila doon, yung pinaka naging wall nila, yung halaman. Tsaka yung palabas na Secret Garden na cartoon din yun Nung time na may mga 90s. So, so itong, yung bush na ganon, halaman yon na walls, sayang kasi di ko nalagay. Ngayon, ang sabi ng Panginoon kay Satan, si Job, servant ko yan, perfect yan, walang kasalanan yan. Mabait yan. Kung pinagmamalaki ni Lord si Job kay Satan. Ang sabi ni Satan, kaya ka lang naman pinaglilingkuran yan kasi protektahan mo Yung buhay niya, yung pamilya niya, yung trabaho niya, yung possession niya, at yung influensya niya. Milima, you have placed a hedge of protection kay Job, sa family niya, sa possessions and properties niya, sa business at trabaho niya, sa works of his hands, at dun sa influence na meron siya or substance niya. May protection kang binigay. Tanggalin mo lahat yan. Tignan natin kung di ka sampain yan. Sabi ni Lord, sige, pwede mong alisin lahat yon except sa buhay niya. Nawala yung 4. Sino-sino yung nawala? Una, nawala yung mga anak niya, 10. Pangalawa, lahat ng properties and possession niya nawala rin. Nasira lahat. Pangatlo, nawala na siya ng business, wala na siyang trabaho. Nag-alisan na yung mga servants niya. Pangapat, nawala rin yung kasikatan niya, yung influence niya. Ayaw na sa kanya ng mga tao. Bakit? Wala na siya. Zero na siya. Ang natira lang sa kanya, yung isa, yung buhay niya. Tsaka yung asawa niya, kasi isa sila. Okay? So, ngayon, dito na yung makikita na yung protection ng Diyos, ganun kahalaga. That's why we need the blood to protect us at all times. Amen? So, apply. Always pray. Hindi tayo ginagawang perfect, pero nagiging legal ang Diyos na protektahan tayo. Kasi pag wala yung blood, ayan, legal din ang kaaway na atakihin ka. Okay? Next. Number 2. Revelation. So kanina, redemption. This is revelation. Ano revelation? The Word of God. The living Word. Yung buhay na salita ng Diyos. Sabi sa Ephesians 6 chapter 17, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Hindi yan decoration lang Ang Bible natin ay hindi decoration lang. It's either you know this by heart, kaya kabisado mo na siya. Sabi nga, pag hindi ka pa nagkakabisa ng Bible, mas hindi mo ma-appreciate yung application niyan sa'yo. Pinaka-the best para ma-appreciate mong salita ng Diyos, i-memorize mo siya. Sino sa inyo kaya mag-memorize ng mga formulas sa school? Mga codes sa mga programmers. Nakakapag-memorize tayo ng mga libro or mga turo sa school. I believe, kaya rin po natin mag-memorize ng salita ng Diyos. Amen? So we must know this by heart because this is the sword of the Spirit. Sandata natin to, offensive weapon natin to, para tayo makalaban. Sabi nga, the Word of God reveals truth. So paano mo malalaman kung naloloko ka na? Kapag nalaman mo yung totoo. Sabi ni John, sanctify them by your truth. Your word is truth. Ay, sorry, hindi yan 1 John 17. John 17, si Jesus pala nagpe-pray dyan.
John 17:17 yan. Alisin niyo pakialis na lang yung verse. Yan, John 17:17. Sabi ni Jesus, ang prayer niya sa church, sa disciples, sanctify them by your truth. Your word is truth. Napakahalaga na alam natin yung totoo. Bakit? Because truth exposes lies. Ang katotohanan, yan, malalaman mong sinungaling si ganito, malalaman mong mali yung sinasabi niya kapag alam mo yung totoo. The enemy works through deception. Grabe man loko ang Diablo ngayon. Lalo ngayon, huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga video-video na lumalabas online. Dahil sa dami ng AI na mga videos, ang daming mga nakikitang kasinungalingan na nakikita natin sa palabas or sa mga balita. Hindi basta-basta maniniwala sa mga balita ngayon. Kasi ang daming nanloloko. Even sa yung mga scammers, na rin sila, nagamit na rin sila ng AI. So ingat po sa mga simpleng hello mo lang. Yung sumagot ka, unknown number, pag sagot mo, hello, na-record na yung boses mo. So pwede na siyang gamitin para ma-access kung ano meron ka sa bangko at kung ano-ano pa. So ingat po sa dahil sa dami ng nanloloko ngayon. Now, when it comes to the Word of God, pag alam mo ang salita ng Diyos, madali mong malalabanan ang kasinungalingan ng demonyo. Because you cannot debate lies if you don't know the truth. Kaya nga ang challenge po natin lagi sa Send the Light, di ba? Huwag kayong basta makinig lang ng salita ng Diyos tuwing linggo. Mag-aral kayo ng sarili nyo. Basahin nyo. Basahin nyo ng sarili to. Hindi pwedeng tumatagal ka ng Kristiyano, hindi mo pa rin natatapos to. Challenge mo yan ever since. We need to read our Bibles and pray every day. Ang isang challenge, tapusin mo siya ng buo. Kasi mahihirap makinig lang ng makinig na feed ka lang ng feed, tapos hindi mo naman alam siya personal. Kaya maraming naloko sa maraming kulto at maraming religion na kung ano-ano ang mga tinuturo. Bakit? Hindi alam yung Bible. If there are things na tinuturo ko sa inyo na hindi galing dito at hindi totoo na galing dito, huwag na kayo makinig sa akin. Okay? Because you must know it yourself. Dapat alam nyo yung sinasabi natin. Alam nyo yung salita ng Diyos mismo. Para malaman nyo kung ano yung talagang totoo sa hindi. Kaya maging maingat po tayo sa dami ng mga nagtuturo ngayon, sa online lalo, no? Ultimo mga Kristiyano kasi nag-vlog-vlog na rin. And there are other preachers na nagtuturo ng kung ano-ano sa salita ng Diyos sa online. Nga maraming nagbo-views. Maraming nakikinig. Pero ingat po, discern. Learn to know what is true and learn to know what is not. Kasi nga, pag naloko ka, yari. Kaya, a challenge ko sa lahat, sana wag kayong matapos sa totoong to na hindi nyo natapos tong salita ng Diyos. Read your Bible, pray every day, and you grow. Amen? Sabi pa, the word defeats temptation. Matthew chapter 4. Yung verses 1 to 11, challenge yun, di ba? Kakapasting lang ni Jesus, 40 days. At ang unang temptation sa kanya, pagkain. Pero, yung it is written na ginawa ni Jesus, natalo ang demonyo doon 3 beses pa. And nakaka-amaze, after umalis si Satan, nagdatingan yung mga anghel para mag-minister kay Jesus. So kaya, ingatan po natin ang ating mga buhay through the Word of God. Kasi maraming atake ang demonyo. Maraming attacks ang kaaway. Atakin ng demonyo yung buhay mo spiritually, mentally, emotionally. Pero stand in the Word of God. Amen po. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone in the Word of God, the Bible. Amen po. Yun pa rin, it is written pa rin. Pag inatake ka ng demonyo sa provisions para sa'yo, atakihin mo rin siya, dumipensa ka at umatake ka. My God will supply all my needs. The Lord is my Jehovah Jireh. He is my provider. He is my shepherd. Hindi niya ako pagkukulangin. Every time the enemy attacks you, dapat mahirapan siya na atakihin ka dahil sa dami ng shield of faith mo. Amen? May sword of the Spirit tayo, yung Word of God. Pero dapat may shield of faith ka rin. Which is the Word of God pa rin naman yun. Because faith comes by hearing and hearing the Word of God. Okay? Every temptation was answered with Scripture. Kaya tandaan niyo po nung sinabi ni Paul sa mga taga-Corinthians, yung temptation ko at temptation nyo, pare-pares lang.
Every temptation lumarating sa atin ay pare-parehas lang tayo, common lang, pare-parehas yan. Lahat tayo na-atake ng temptations. Magkakaiba lang ng version yan eh. Di ba? Yung atake ng demonyo, magkakaiba lang ng version, pero pare-parehas lang. Lahat tayo inaatake. Pero sabi ni Paul, but God is faithful. Hindi niya kayo pababayaan sa temptation na yan so that you can bear it. And He will provide a way of escape para makatakas ka dyan. And napakahalaga na alam mo kapag inaatake ka na ng kaaway because you know the Word of God. Kaya mong tayuan, kaya mong ma-overcome, mapagtagumpayan agad kasi alam mo yung salita ng Diyos. Kaya, I challenge everyone, read the Bible, know the Word of God. If Jesus used the Word, how much more do we need it? Di ba? Si Jesus na yun, nag-fasting ng 40 days. It is written pa rin ang ginamit niya nung inatake siya ni Satan. Si Jesus nga nangailangan na gamitin ang salita ng Diyos para ma-overcome si Satan. How much more tayo? Nagets niyo po? Kung si Jesus na yun, Jesus na yun. Nag-it is written pa, lalo tayo dapat. Mas lalong dapat alam natin ang salita ng Diyos. Amen? Sabi ba, the Word activates faith and power because faith comes by hearing and hearing the Word of God. Napapalakas ng ang pananampalataya natin, napapalakas yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng nag-feed ka lang every Sunday lang. Nag-feed ka lang every time na may nakapapakinggan ka na preacher sa gawain. Every day, we must feed in the Word of God. I-remind mo yung sarili mo ng mga words, promises na binigay sa atin ng Diyos para lumakas muli ang spirit mo. Si David nga, yung galing nung kay King David, di ba? Kausap niya sarili niya. Why so downcast, O my soul? Put your hope in God and bless His holy name. Di ba? Si Haring David, kinakausap niya yung sarili niya. Ba't ka malungkot? Bakit ka down? Ba't ka discouraged? O ka aking kaluluwa? Kaya magpuri ka sa Diyos. Ganun po kahalaga na alam natin ang salita ng Diyos. Kaya ma-remind yung sarili mo through His Word para lumakas ang spiritual na buhay mo ulit. Sabi nga, the Bible is like a sword. But a sword only works when it is drawn and used. Eh kung lagi yan nasa suksukan, hindi mo ginagamit, wala rin. Gamitin po natin ang salita ng Diyos. Again, kung nakakabili ka ng 10,000 halaga ng cellphone, 15,000, 100,000, 80,000, 50,000, lalo yung mga naka-iPhones dyan, di ba? Mahal ng iPhone. Lalo yung iPhone 59 ngayon, ano yun? Meron na ba? Di ba? Grabe, no? Ang mahal. Sabi ko, hindi ko kaya bumili ng ganun. Tsaka kahit may pera akong ganun, hindi ko pang bibili ng ganun. Ganun kamahal. Yung isang ganung presyo, ang dami nang pwedeng mabili doon. Tapos Bible, 250 lang, 150 lang. Ngayon pala 200 na. 203, yung NLT na sa Shopee. Dati 150 lang eh. Siguro kasi tumaas na yung gas. 203 na. Pero mura pa rin yun. 200 plus lang. Tapos di natin mabili. Nakakabili ka ng magandang klase ng bag o kung ano pa mang bagay. Bili ka ng Bible. Di ba, biro-biro nga natin kung wala ka pang Bible, benta nyo bahay nyo, tapos bili kayong Bible. Joke lang naman yun, pero pinapakita doon na mas mahalaga ang salita ng Diyos kaysa sa lahat. Amen? Nung Monday ba? Kailan ba? Tuesday. Wednesday morning, nagturo ako sa PLMON IETF. Devotion nila yun. Ang topic ko tungkol sa wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the Holy One is understanding. Tapos sabi ko doon, alam niyo po, nabalitaan niyo, di ba, sabi ko sa kanila, kasi po kayo, chat kayo eh. Sa DepEd, nabalitaan po natin, na from grade 3 to grade 12, nagbabaan ng comprehension ng mga kabataan. Yung education, nila, EdCom. Ngayon, sabi kong ganun, alam niyo po ba, kahit anong taas ang tinapos mo sa degree,
Yung mga kausap pa naman sa PLMON, mga doctorate, doktor ganyan, doktor ganon, nag-PhD na ganyan. Alam niyo po, kahit anong tinapos yung degree sa buhay, kahit anong narating yung degree, achievements, kung wala kang alam sa Bible, wala ka pa rin. Sabi ng isang US President, a thorough study of the Bible is better than college education. So meaning to say, kung alam mo yung Bible, mas mataas pa rin yung education mo. Sabi kong ganun. Alam niyo po, isa sa mga survey, isa sa mga reason ba't di nagbabasa ng Bible ang mga tao? Hindi daw maintindihan, malalim daw masyado. We, I doubt. Sabi ko, kung sinasabi po na hirap intindihin ng Bible, pinapatunayan lang ng mundong to na mas mataas pa rin yung education na galing sa Diyos. Amen? So mas mataas pa rin yung wisdom, knowledge na galing sa Diyos. Ngayon po, kami pong nakakaunawa ng salita ng Diyos, sabi ko sa kanila. Kung kaya ko pong ipaunawa sa inyo yung Word of God at naiintindihan nyo ito, ibig sabihin, may capacity kayo maunawaan ng Bible. Pwede po natin malaman yung Word of God. Kahit anong knowledge meron ka sa mundong ito, kung wala kang wisdom na galing sa Diyos, wala pa rin. Walang sense. May isa doon, mininang kasi ako doon, na-bless siguro. Na sabi niya, ayun, thank you sa Word of God, sa message na blessed doon sila na nakapakinig sila ng ganong word. Alam mo, ganun kasi kahalaga na mag-start sa mga educators natin na nagtuturo sa schools ang godliness, ang righteousness. Alam niyo kung ano yung sakit ng Pilipinas, ng bansa natin? You cannot fight a political problem, a spiritual problem with a political weapon. Hindi mo kayang labanan yung spiritual problem na nangyayari sa bansa natin sa pamamagitan na ng politics. Spiritual na problema ng bansa natin. Sobrang daming ng corruption at mga demonyong spirito yan na nasa mga tao. The spirit of greed, ganit. Yan yung mga dapat i-rebuke sa bansa natin. Na kaya sa magreklamo tayo na ba't sila ganito, ipag-pray natin na magsilayas yung mga demonyo na yan ng mga corruption, pandaraya. Grabe, ito yung generation natin na na-reveal lahat yung nagaganap na pandaraya sa buong bansa natin. Pero I believe there's still hope na kung magpe-pray tayo gamit ang authority na binigay sa atin, kaya nating ma-destroy, mawasak yung lahat ng gawa ng Diablo na yan. At mabalik yung integrity. Mabalik ulit yung righteousness ng Pilipinas. And so, kayang i-restore ng Diyos tong bansang to. Amen? Kaya gamitin po natin. Sabi nga, the Bible is like a sword. Hindi pwedeng yung Bible mo, dusty na. Naaalikabukan na. A dusty Bible is a defeated believer. A used Bible is a victorious believer. Amen? Number 3, lastly lang, authority. So kanina, redemption, which is the blood of Jesus. Pangalawa, revelation, which is the Word of God. Last, authority, the name of Jesus. Sino sa inyo nagamit pa rin ng in Jesus name? Si Kaya, ano yan Jesus name, Amen. Si Kaya. Pag nagpe-pray yan, minsan bago pa ako kumain, nagpe-pray pa lang, Amen na Amen Lord, Amen. Alam niyo na kasi pag narinig niya in Jesus name, Amen. Nagagamit pa rin ba natin ang pangalan ni Jesus? Di ba? Gano'n ka-powerful yon? At the name of Jesus, the powerful name, every knee should bow. Ganon kahalaga yung pangalan ni Jesus. Lahat ng tuhod, lumuluhod sa pangalan na yan. Nagte-tremble ang demonyo pag naririnig nila yung pangalan na yan. Di ba? The name of Jesus, not just a praise, it carries divine authority. Kasi sabi doon, buuin natin verse 9 to 11. At the name of Jesus, every knee should bow, whether things in heaven, things in the earth, and things under the earth. Tatlo yun Tatlong lugar yun. Heaven, earth, under earth. Ano yun? Ano meron sa under the earth? Ang location ng hell or Hades ay nasa heart of the earth, center of the earth, under the earth, in terms. So therefore,
Lahat ng tuhod na nasa langit, tuhod na nasa lupa, at tuhod sa ilalim ng lupa. O kahit impyerno pa yan, may mga tuhod din doon. Luluhod sila sa pangalan ni Jesus. And every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. So therefore, yung power ng pangalan ni Jesus, sobrang powerful. Bakit? Nagbabow down lahat. Nagsasubmit lahat. Because it has power. Sabi ni Peter, di ba? Minamamali mo sa labas ng templo. Sabi ni Peter, silver and gold I do not have. But what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he went walking and leaping and praising God. Diba? Tumayo, nagtatalon, nagsasayaw, nagpuri sa Diyos. Yung pilay na yun, paralyzed. Nagpapagaling pa rin ang pangalan ni Jesus. Amen? There's still healing. There's still power in the name of Jesus. Bago ka pumunta kay doktor ganyan, doktor ganon, in the name of Jesus, ikaw spirito ng sakit at karamdaman, lumakis ka. I-rebuke mo muna sa pangalan ni Jesus. Bago ka lumapit sa tao, lumapit ka muna sa Diyos na may-ari sa'yo at may kayang gawin sa buhay mo. Miracles are released sa pangalan ni Jesus. Tayo lang po yung inaantay kung gagamitin natin. Madalas ata kasi nagagamit mo ng yung GS name sa mga aso eh. Pag hinabol ka ng aso, GS name, GS name. Pero takot na takot pa rin. Mga ate ko ganun eh, sa Buglaya. May lumipad na ipis. So, ay, GS name, GS name. Takot naman, nagre-rebuke. Huwag tayong matakot na nagre-rebuke. Dapat mag-rebuke ka na may authority. Sa Acts nangyari yan, di ba? Nag-rebuke yung mga follower daw kuno. Sabi ng demonyo, si Jesus kilala ko, si Paul kilala ko, kayo, sino kayo? Kasi wala naman talagang authority. Hindi naman talaga totoong follower. Hindi talaga totoong disciple ni Jesus. Maging totoo po tayong sumusunod sa Panginoon na merong authority na binigay niya. Amen? Gamitin po natin yung pangalan niya. Pangalawa, the name of Jesus has authority over demons. Ang promise ni Jesus, and these signs will follow those who pray, those who read their Bible, those who worship, those who pray, those who, believe. Mananampalataya ka lang. Sabi ni Jesus, in my name, they will cast out demons. Oh, ang linaw-linaw. In my name, sabi ni Jesus, they will cast out demons. They will speak in new tongues. Sa pangalan ni Jesus. Kaya yung mga demonyo, takot na takot sa pangalan ni Jesus yan. Nabe-break yung oppression. Yung mga possession na nagaganap, sa pangalan lang ni Jesus yun. Ako, di kasi ako galit mag-cast out eh. Yung, in the name of Jesus! Magsumakay ka lahat sa pangalan. Di ako ganoon mag-cast out eh. Kalmado lang. Yung nag-cast out ako one time sa PL mo eh. 7 hours na ako nagturo eh. Kasi nagtuturo nga ako ng IT tsaka philosophy and values that time. Di pagod na, pero kailangan mag-cast out. Yung nauna sa akin, may nauna kasi sa akin. Pagod na siya. Sabi ko, sir, ako naman. Sabi ko sa kanya, nag-declare muna ako ng blood. Tapos, kinanta ko ng acapella yung In the Name of Jesus. Yung ballad songs. Kasi after, kinausap ko yung demonyo, sabi ko, oh, wala ka ng authority dyan, lumayas ka na. Tapos nanigas siya, Tapos nangisay. Tapos, na-stack up bigla ng 3 seconds. Tapos, parang hinimatay. Tapos, nagising na siya. Kalmado na. Because there's authority. Hindi mo kailangan magisigaw kasi si Jesus nga eh. Shh. Peace. Be still. Kalma lang si Jesus lagi. Pag nagsasalita yung mga demonyo, be silent. Shh, manahimik kayo. Yeah. Ganun lang si Jesus, kalmang-kalma lang. Hindi siya yung galit mag-rebuke. Kaya sabi ko, pwede na pala yun. Basta alam mo yung authority meron ka, takot ang demonyo dun. Ano ba? Last na lang.
Sabi, the enemy does not fear you. He fears the name you carry. Amen? Kung dala-dala mo, if you're under the name of Jesus, lahat ng demonyo, takot sa pangalang meron ka. Dahil under ka ng pangalan. Lastly, the name of Jesus gives us victory. Sabi ng John chapter 6, sabi ni Jesus, and in that day, you will ask me nothing. Most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you. Until now, sabi ni Jesus, you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full. Hingi tayo sa pangalan ni Jesus. Ang answered prayer, ang assurance niyan, sa pangalan ni Jesus. After all, kaya umupo si Jesus sa right hand ni Father to intercede for us. Para whenever na sabihin mo na in Jesus' name, sabihin ni Jesus kay Father, Father, humingi sa pangalan ko. Ang dali nung access. Katabi lang. Kaya humingi ka sa pangalan ni Jesus. Every time you pray, pray in Jesus' name. And then, the answers came. Hallelujah is the answering God. Amen? Sumasagot ang Diyos. Hilingin mo lang sa tama. Sabi nga, ang authority ni Jesus, ganito. Yung police officer, ang laki-laki ng truck. Di ba? Pero pag nakitang naka-uniforme yan, at pinara niya yan, o pinatigil niya yan, humihinto, di ba? Hindi dahil sa yung police officer, malakas siya, may superhuman power siya, pero meron siya kasing authority behind dong sa uniform na meron siya. Tama? Ganun din sa pangalan ni Jesus. When you use that name of Jesus, you are backed by heaven's authority. Hindi sumusunod yung mga demonyo sa'yo dahil sa malakas ka. Hindi. Kundi dahil sa authority na meron ka. Dahil suot-suot mo si Jesus. Kaya sabi ni Paul, di ba? Put on Jesus. Put on Jesus Christ. Sa mga taga-Ephesians, sinabi niya yun. Suot mo si Jesus. Yung newness of life, lumakad ka doon. You walk doon sa buhay na binigay sa'yo ni Kristo. Gamit yung authority niya. Sabi, God did not call you to live defeated. Hindi ka mahina. Hindi ka powerless. Amen? We are armed with heaven's weapons. Binigyan na tayo ng redemption. Binigyan na tayo ng revelation. Binigyan na tayo ng authority. Gamitin mo. Sabihin mo sa katabi mo, gamitin mo. Diba? Gamitin mo yun. Wag mong pagdamot. The blood of Jesus cleanses and protect. Amen? Nilinis ka na, pinoprotektahan ka pa. The word of God equips and strengthens. Amen? Gusto mong lumalim sa relasyon mo sa Diyos? Basa ng Bible. Maniwala ako sa hindi kayo lalalim sa pananampalataya pag di nyo alam Bible. Proven and tested na yan. Pag wala kang alam sa Bible, hindi ka lalalim sa Panginoon. Hindi ka lalalim sa relasyon mo sa Diyos kung di mo kilala yung sinulat niya para sa'yo. Okay? The name of Jesus authorizes and empowers. So nagiging authoritative tayo sa pangalan ni Jesus. Nagiging powerful tayo sa pangalan ni Jesus. Sabi nga, imagine, alam nyo, yan ang maganda sa AI mag-prompt ka lang, may image na Diyan yung tamang paggamit ng AI, ha? So, imagine a believer standing in front of a locked door. The blood gives you the right to be there. Okay? The word shows you how to open it. And the name gives you the authority to command it to open. Hindi yan bubukas until gamitin mo yung password, yung pangalan ni Jesus. Well, thank God, kaya ka nandyan sa closed door na yan kasi tinubos ka ng blood. Yung word of God, tinuturuan tayo paano buksan yan. Pero until you command it, then bubukas. And suddenly, the door opens, so ginamit mo siya. So, ganun din tayong mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Pag ginamit natin, may mangyayari. Ask yourself, am I walking in guilt instead of the power of the blood? Lumalakad ka pa ba na parang guilty ka pa rin sa past life mo o sa nangyari sa'yo, sa ginawa sa'yo? Or you're now washed by the precious blood? Am I neglecting the Word of God? The Word that gives us life. Sabi nga ni Peter kay Jesus, Lord, you have the words of eternal life. Diba?
every word na sinasabi ni Jesus is eternal life para kay Peter. Ganun niya ina-appreciate yung word of God. Am I using the name of Jesus with authority or just, casually? Kailangan natin magkaroon na ng changes. Start living a powerful Christian. I-declare mo yung blood. Everyday yan. Lord, I plead the blood of Jesus over my life, over my family, over my possessions and properties, over the works of my hands, and over my influence. I-declare nyo lagi yung blood na yan. Again may 5 bagay na pwede mo i-declare. Lord, i-cover mo po ako ng banal dugo ni Jesus, ang aking pamilya, ang lahat ng meron ako, ang trabaho ko, ang lahat ng impluensya ko. I-declare niyo yung protection ng Diyos sa mga yan. Lagi niyo pong tandaan, nung sinabi ni Paul sa jail guard, believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved, you and your household. Alam niyo kasama yung benefit ng household Kasama yung benefit ng protection ng Diyos sa pamilya mo. Ever wonder, na-save na ba yung family nyo? Kasama niyo na ba yung pamilya nyo sa paglilingkod sa Diyos? Yung mga kamag-anak nyo, kapatid, kuya, ate, magulang, kasama niyo na ba sila? Hindi pa, no? Pansin nyo? Pero nung tumugon kayo sa tawag ng Diyos na sumunod sa Kanya, ang galing, no? Pinoprotektahan pa rin sila ng Diyos. Hanggang ngayon, buhay sila. Hanggang ngayon, iniingatan sila. Kasi tumugon ka. Tumugon ka sa calling ng Diyos sa buhay mo. Kasama yun sa benefits ng blood. Every time pinagpe-pray mo sila, nasa naman sila, Lord, i-cover mo sila ng banal mong dugo. Iingatan sila ng Diyos. Kasi kasama yun sa benefits na binigay sa atin. That's why we need to always apply the blood. Maging practice nyo po yan. Bago ka lumabas ng bahay, apply the blood. Paglabas mo ng bahay, apply the blood. Pag nakarating ka na, nasa sasakyan ka na, o kung nagko-commute ka, apply the blood. Pagdating mo sa pupuntahan mo, apply the blood. Always apply the blood. Kasi ang daming atake ng demonyo. Lalo yung mga pumupunta sa iba't ibang city. Alam nyo, kada gates, kada tulay, kada city, kada boundary, may iba't ibang spirito kada syudad. Naranasan nyo na ba yun? Pagdating mo sa ibang city, parang ang bigat? O sa probinsya? Sino na mga nag-ride sa inyo? Na-experience nyo na to, Nat, di ba? Pagdating mo sa nag-rides kayo, no? Sa isang lugar, ang saya, kalmado. Pagpasok sa isang lugar, parang bigat? Kasi may spirito behind. Kaya laging always apply. Always, always, always. Lagi na always pa. Apply the blood. Every time na may pinupuntahan tayo, apply the blood. Lalo yung mga mahilig mag-rides na may mga napupuntahan. One time, may isang nagkwento sa amin Nag-rides daw siya Biglang may nakaangkas na pala siyang white lady. Yan. Ang bigat daw bigla Kasi nakita niya sa side mirror, may babae sa likod niya. Diba? Pero nagtangs na lang daw siya. Tapos nawala. Sino pala yun? Si Kuya Jobert pala yun sa Putatan, no? Nag-post siya nun na may ganun pala. Kaya grabe. Kasi may iba't ibang spirito behind every places. Kaya lagi niyo pong i-apply yung blood. Ganun kahalaga. Authority mo yun. Use it. Speak the word. Paano ka maging it is written kung wala kang alam? It is written, sabi yun. Teka, sabi ni pastor yun Wag ako. Dapat sabi ng word. Sabi ng Bible. Alamin po natin kung ano yung quote natin. Amen? And use the name. Gamit namin yung pangalan ni Jesus. Ayaw, buuin mo yung sinabi ni Peter. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Para sure, taga Nazareth. Yung Jesus. Pero regardless, sa pangalan ni Jesus, powerful yun. There's still power in the name of Jesus. Kaya nga yung kinakanta natin kanina, di ba? Sabi ng Luke 10:19. Sabi ni Jesus, I have given you authority. Pabilituin natin. To trample all the snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. Nothing will harm you. Binigyan na tayo ng authority. Whether yan ay atake ng scorpion na sa buntot ang atake o snakes na sa ulong atake. So, ibig sabihin, whether nakikita mo o hindi, ang atake ng demonyo, nothing shall harm you. Bakit? Because may authority ka over them. To trample them. Baka nagtataka yung iba sa inyo, ba't nag-rebuke, nag-stamp ng faith? Kasi po, yun po yung promise ng Bible. Underneath our faith.
The Lord will soon crush Satan underneath our feet. Tinatapakan lang po ang demonyo. Ganun dapat yung authority na meron ka bilang isang Kristiyano. Kung napapansin mo, parang di lumalago yung business mo, i-declare mo yung pangalan ni Jesus, i-apply mo yung blood, i-declare mo yung authority ng Word of God. Na Lord, business mo to, ipaprosper mo to. Nakita niyo yung mga nag-testimony na nagtayo ng isang restaurant tapos wala naman napuntang mga customer. Pero when they pray together na mag-asawa, lumuod sila sa Panginoon, bigla na lang nagdadatingan yung mga customer. Ganun kahalaga ang pagdeklara ng kapangyarihan ng Diyos dun sa lugar na meron ka, business na meron ka, o dun sa trabaho nyo. Ang pangit ba ng surroundings ng kapitbahay nyo, or ng bahay nyo, or sa school, sa trabaho, then declare the blood. Something will happen. Amen? So nga, declare natin lahat to. Yan. By the blood of Jesus, I am redeemed. Sige, declare nyo with conviction. By the blood of Jesus, I am redeemed. By the word of God, I am equipped. By the name of Jesus, I have authority. I will overcome the enemy and live victoriously. In the Jesus' name, amen. Amen. Yan po yung dapat nating ina-apply. Huwag niyo pong hayaan na maging talunan pa rin tayo bilang Kristiyano. Hindi ka na talunan, tagumpay ka na. Matagumpay ka na sa cross ni Jesus. Amen po. Use it. Gamitin mo yung authority meron ka. Apply the blood, use the word of God, declare it, and use the name of Jesus. Amen? Ang ganda nga nung kanta ngayon, di ba? May lakas ang ngalan mo. Amen? May lakas ang ngalan mo. Di ba ang ganda nung kanta? May lakas sa pangalan ni Kristo. Dideklara mo lang yun sa sarili mo. Lord, there's strength in you. Kung nangihina ka na ngayon, napapagod ka na ngayon, may lakas ang ngalan mo. Deklara mo yun. May lakas ang ngalan mo. Ano kayo mo, Rod? Key of E? A? A, D? Lagay mo sa E para baba eh. Try tayo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. O Kristo. Declare mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. O Kristo. Declare mo ang may lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. O Kristo. Kaya deklara mo, hanggang marisin mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. O Kristo. Sige ba? May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. O Kristo, may lakas ang ngalan mo. 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 O Kristo, may lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. O Kristo, may lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. O Kristo, may lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. O Kristo, may lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. O Kristo, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko makalapit sa'yo. Nais ko
ang presensya, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Oh Diyos, ang presensya mo. Oh, may lakas ang ngalan mo, Jesus. Salamat po, Panginoon. Oh, purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Oh, may lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo, Jesus. Purihin ka, oh Diyos. Purihin ka, oh aming Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. May lakas ang ngalan mo, oh Kristo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo, oh Kristo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo, oh Kristo. May lakas ang ngalan mo. Oh, purihin ka, Diyos. May kagalingan sa pangalan mo, Jesus. We're saying in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is forgiveness in the name of Jesus. There is miracle in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo, oh Kristo. Hallelujah. Oh Father, right now we apply the blood. We apply the precious blood of Jesus to every person in this room and to every person who is watching online. Lord, right now we appropriate the blood of Jesus Christ, the blood of the Lamb that overcomes Satan right now in the name of Jesus. Dinideklara namin ang banal na dugo ni Kristo na naglinis, nag-alis ng aming mga kasalanan at binigyan kami ng right standing with our God today, Lord. Salamat, Panginoon, for we are washed and we are cleansed by the precious blood of the Lamb of God. Kaya naman sa oras ito, O Diyos, we're not guilty anymore. We have confidence, boldness to come before your presence, Father, in the name of your Son, Jesus. And today, Lord, we declare that your word is truth. Sanctify us today with your truth, Lord. Your word is truth. And I pray, Lord, na matutunan namin na gamitin palagi ang iyong mga salita. Every time the enemy attacks, Lord, we defend and offense, Lord. A defensive and an offensive weapon, Lord, ang salita mo. And we will always answer that it is always content in your words, Lord. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Kaya tulungan mo kami, Lord, to meditate on your words, to study your words seriously, Lord. Help us to apply it and obey it, Lord. To memorize your words so that we can have an encouragement to remind us through the Holy Spirit, Lord, para meron kang ma-remind sa aming buhay ng iyong mga salita. Help us to memorize your words, Lord. Your promises that are faithful, that are true, that are yes and amen, Lord. Salamat dahil yung mga pangako mo ay totoo. And faithful is He who promised and who will do it for us. And today, Lord,
sama-sama namin dinideklara. Para sa lahat ng aming pangangailangan, we are declaring that our generous God will supply all of our needs according to His marvelous, magnificent riches, glorious riches in Christ Jesus. And so I pray, Lord, na i-restore mo po 100-fold, 1,000-folds. Lahat ng mga pangangailangan namin, Panginoon, sa financial, material, I declare abundance of blessing sa buhay ng iyong mga anak. For our God is able to do exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or imagine. Salamat, Lord, dahil sa mga salita mo ay pwede namin panghawakan. You said it in your words, Lord. You sent your words and you heal our diseases. I declare for our physical bodies, those who have sickness, be healed in the name of Jesus. From the top of your head to the sole of your feet, every parts and every organs, every muscles, every system, and every body functions, I declare and I command your body right now to respond by the authority of the name of Jesus. Be healed by the stripes of Jesus Christ. Be healed in Jesus' name. I declare, Lord, that every parts of our bodies, Lord, whether emotionally and mentally and spiritually, may your life be healed today in the name of Jesus Christ. And I pray, Lord God, because it is the power of your words, Lord. There's power in your name and there's power in your words. We declare today that our God, who is Jehovah Rapha, the Yahweh Rapha, is here with us and He will heal today, right now, in Jesus' name. Salamat, Panginoon. For it is by faith that we are healed. And so I know, Lord, na pinagaling mo na ang aming lupang katawan sa pangalan ni Jesus. I declare, Lord, for provision sa lahat na aming pangangailangan na ipaprovide mo, Lord. Dahil ikaw ang Diyos na hindi nang iiwan, ni nagpapabaya. Ikaw ang Diyos na palaging tapat. And you will always go with us. You will be with us. You will never leave us nor forsake us. Kaya, Lord, alam ko po na ikaw po ang siyang sasama sa amin all throughout our lives. Hanggang makita ka namin ang mukhaan, Lord, help us and find us faithful. Hanggang sa pagbabalik mo, Lord, matagpuan mo kaming lahat na gumagawa ng kalooban mo. And I declare, Lord, sa mga season din ng aming buhay, salamat, Lord. Seasons may change, Lord, but you're still the same. You're the same God who never changed. The same yesterday, today, and forever. Kaya naman, Lord, yung pagiging faithful and true mo sa aming lahat. Magbago man ng lahat sa aming buhay, iwanan kami ng mga tao or mga nasa paligid namin. Salamat, Lord, for the God who's still the same and laging nasa aming buhay. Thank you, Lord, for sealing us and giving us your Holy Spirit to live in us and be with us forever, Lord. Kaya naman nagpapasalamat kami sa presensya mo. In the midst of every troubles, in the midst of every situations ng aming bansa, ng aming tahanan, ng aming personal na buhay, Lord, in the midst of these troubles, Lord, thank you, Lord, for you're always with us, Lord. Kaya naman salamat po sa kapayapaan mo na aming nararanasan, Panginoon. So I declare today, Lord, tulungan mo kami na ma-apply sa buhay namin. That Lord, ayaw na namin maging defeated Christian. Ayaw na namin maging defeated believer. We want to be a victorious believer, a victorious child of God, a victorious servants of the Lord, a victorious friends of Christ. Right now, Lord, I pray na maranasan namin gamitin yung authority na binigay mo sa amin. You have given us authority to trample all the snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. And nothing shall harm us, Lord. And no weapon formed against us shall prosper. And every tongue that rises against us, they shall fall. In Jesus' name, for this is the inheritance of the servants of the Lord. Kaya naman salamat, Panginoon, dahil tapat kang Diyos na nagbigay ng iyong mga pangako at gagawin mo to sa aming buhay. And Father, I pray that the blood of Jesus will cover every words. Everything na natutunan namin today, Lord, cover it with your blood. Let us apply it sa aming buhay, Panginoon, that we will use these weapons of warfare na binigay niyo sa amin, Lord. Redemption, revelation, and authority, Lord. The blood, the word, and your name, Jesus, ay gamitin namin, Panginoon, para maging matagumpay kami sa buhay na to, Panginoon. I am speaking to every families, every fathers and mothers, and every children in this room, Lord. I am declaring that your power will move in their lives in Jesus' name. I declare in Jesus' name that they will use your authority na binigay mo sa amin, Panginoon, to lead their families, Lord, for your glory in the name of Jesus. Lord, pagpalain mo po ang lahat ng gagawin namin sa maghapong ito, Panginoon. I pray also ang pag-iingat mo sa aming mga mata sa buhay, Panginoon. I pray for your wisdom. Tulungan mo po ang bawat isa, reveal to us yung mga dapat naming gawin para sa aming buhay.
Help us to walk with you and talk with you, Lord, and lead this life, Lord, being led by your Spirit. So tulungan mo kami, Banal na Espiritu, to have fellowship with you every day para patuloy kaming magkaroon ng intimacy sa inyo. And I know, Lord, napakalooban mo po sa aming buhay na lumalim kami sa relasyon namin sa iyo. So help us to open our Bibles and know you personally. And as we open and read our Bibles, Lord, I pray that you reveal yourself to us. Pakilala mo po ang sarili mo sa amin habang kami ay sumasaliksik ng iyong mga salita. Pagpalain mo rin, Lord, ang lahat ng narito. I declare that you continue to bless everyone, Lord, na nag-participate today to praise you and worship you, Lord. Bless mo rin ang mga nasa online, Lord. Yung mga nanonood online, Lord, sa mga Santiago family, kay na Eman, and sa mga parents niya, sa mga kamag-anak niya, Lord. Even, Lord, kay Ate Deb, kay Miguel, Lord, sa Belgium, sa lahat ng nanonood sa online, Panginoon, wherever they are, I pray. Even, Lord, we especially pray din ang protection mo kay Chester, na nakasakay na sa barko, Panginoon. Lord, ingatan mo siya sa kanyang pag-alayag, sa kanyang pagkatrabaho muli for the next 9 months, Panginoon. Hanggang makabalik siya next year, Lord, January dito. And I pray, Lord, yung protection mo po sa kanyang buhay, na palagi siyang ingatan sa lahat ng gagawin niya, even yung mga katrabaho niya, Panginoon, and on His behalf. Iligtas mo po at ingatan palagi yung barkong sinasakyan niya kasama ng lahat ng naroon, Panginoon. Even yung mga parts ng kanilang barko ay lagi mong ingatan sa lahat ng oras to maintain it at maging safe palagi sa pangalan ni Jesus, Lord. Always strengthen him, encourage him, Lord, build him, and Holy Spirit continue to comfort and encourage him, Lord, at all times, especially, Lord, pag nalulungkot siya dahil sa pag-isa doon sa barko, Lord, ay ingatan mo siya, Lord, palakasin mo siya, aliwin mo siya ng iyong presensya, Panginoon. At Lord, palakasin mo rin ang buong pamilya niya, Panginoon, dito. And salamat din, Lord, sa lahat ng mga kids church, Lord. Pagpalain mo yung mga bata, Lord, that they will grow, especially mga babies, Lord, that they will grow in your grace, in your knowledge, Lord. Palakin mo po ang mga batang ito na yung generation po nila in the future, Lord, ay magiging maka-Diyos. There will be righteousness, Lord. Kaya, Lord, tulungan mo kami nga nakakatanda ngayon, Lord, to build this generation, Panginoon, na magiging safe para sa next generation. Salamat din, Lord, sa pagpapala mo sa lahat ng mga tatay, Lord. Help them to lead their families in godliness, in holiness, and righteousness. Strengthen mo po ang mga nagtatrabaho, Lord. I pray for promotion sa kanilang mga works, sa kanilang mga ginagawa, Lord. Positions and mga salaries ay mag-increase sa pangalan ni Jesus, Lord. Even, Lord, ng aming bansa, in the name of Jesus, Lord, bigyan mo po ng mighty conviction ang lahat-lahat ng namumuno sa bansang ito. Even yung mga economic managers, Lord, i-convict mo po ang kanilang mga kalooban, Lord, that they will repent of their sins. And I pray, Lord, na magkaisa po yung dollar and Panginoon para mag-increase na ng sahod para sa mga manggagawa dahil sa napakalaking krisis na nagaganap sa aming bansa, Lord, o sa buong mundo. Lord, I pray sa napakalaking rollback na gagawin mo po para sa gasolina sa pangalan ni Jesus upang mag-rollback na rin ang mga presyo ng bilihin sa pangalan ni Jesus. Sa malang kaparaanan, we don't know how, but you know it, Lord. Alam mong pwedeng gawin at gamitin mo po yung mga tao, yung mga kamay, yung mga mag-decide, pamipirma, at lahat na mag-desisyon, Lord, para magkaroon ng kaayusan ang aming bansa sa pangalan ni Jesus, Lord. We rebuke lahat ng mga demonyong spirito ng korupsyon, lahat ng mga spirit of greed, lahat ng mga spirit ng mga deception, mga panloloko, mga pandaraya sa aming bansa mula sa leader namin sa mga presidente, vice president, Lord, mga kongresista, senador, sa mga private and public sectors, mga leaders, mga barangay captains, mga mayors, governors, at lahat ng mga namumuno sa government, even, Lord, yung AFP, police, PNP, Lord, yung mga departments ng aming bansa, Panginoon, ay ayusin mo po at linisin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord. Idinideklara namin, Panginoon, na may pag-asa pa na maging matino at maayos, may katinuan ang lahat ng namumuno sa aming bansa, Lord, na bumalik po silang lahat sa iyo. Lord, I pray na i-encounter mo po ang bawat leaders ng aming bansa personally. Holy Spirit, convict them of their sin in the name of Jesus and help them, Lord, to repent and return to you in the name of Jesus. Let the nation of the Philippines, Lord, I pray that every Filipino people, hindi lang dito sa aming bansa, even yung mga nasa iba't ibang bansa, I pray, Lord, right now, in behalf of the entire nation of the Philippines and the entire Filipino people sa buong mundo, Panginoon, na magkaroon po kami ng pagkakaisa, na magdeklara ng pagpapala sa aming bansa. Sa pangalan ni Jesus, Lord. The Philippines as a country, Lord, as a nation, ay magiging great ulit, Panginoon. This nation shall be great again.
So let the truth be revealed in the name of Jesus. Dalangin ko, Diyos, na ikaw po ang tumulong sa aming, sa body of Christ, sa buong Pilipinas, na laging ipanalangin po ang aming bansa. Na ikaw po ang siyang humawak sa aming bansa, sa mga namumuno sa aming bansa, at magkaroon po muli, Panginoon, ng integrity, magkaroon ng righteousness, magkaroon ng godliness and holiness ang bansang to sa pangalan ni Jesus, Lord. And we destroy the works of the enemy over this nation. We rebuke Satan, lose your hold in the Philippines in the name of Jesus. Wala ka ng karapatan sa aming bansa because Philippines is redeemed by the precious blood of Jesus. The entire nation of the Philippines is for the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is Lord over the whole Philippines from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya dinadalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo na ang aming bansa upang makasama kami, Lord, at ma-experience pa namin, maabutan namin na pinagpala mo ang bansang Pilipinas. Philippines will be a missionary sending nation, that all the nations of the earth will hear the word of God because of the Filipino missionaries in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, dahil may malaking destiny ka, Panginoon, sa bansa namin. And we believe, Lord, na maaabutan namin yun. Bago ka man lang dumating, Panginoon, bago ka bumalik, Jesus, sa rapture, ay maabutan po namin na pinagpala mo ng gusto ang aming bansa. So Lord, help us to keep on praying instead of murmuring. Help us, Lord, to keep on praising you instead of complaining sa aming bansa, Lord. Patawarin mo kaming lahat sa mga negative words, sa mga curse na nadeklara namin sa aming bansa. Lord, forgive us of all the negative words na nadeklara namin sa bansang to. We declare it null and void right now. Ang lahat ng mga curse words or negative words, ng mga di magandang salita na nadeklara namin sa aming bansa, sa mga leaders ng aming bansa. Forgive us, and Lord, heal our nation right now in Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon, dahil na-expect namin that you are the God who is able to do everything, Lord, in your power, Lord. Kaya mong i-shake ang buong mundo to turn it into our favor. Kaya, Lord, you have done it before. Kaya mo ulit gawin to sa panahon namin. Kaya, Lord, nagpapasalamat kami, Ama, for you are the God who is sovereign in control of everything. And kaya mong ayusin po ang aming bansa. Lord, we are declaring sa bawat isa rin narito, Panginoon, I speak spiritual rest sa bawat isa, sa mga napapagod, nangihina, napapagal, Lord, I pray that as we come before your presence, Lord, as we come to you, may we all find rest in your presence alone. Restore to us the joy of our salvation, the joy of your salvation, Lord. Restore to us the joy ng aming service sa iyo, sa paglilingkod namin sa inyo, yung kagalakan, Lord, na kami ay maglingkod sa iyo. Lagi kami maging excited sa aming paglilingkod na ginagawa sa iyo, Panginoon. Maging excited kami lagi sa mga gawain namin, even sa pagbibigay ng buhay para sa iyo, Lord. Pagprotektahan mo rin, Lord, aming mga pamilya at kamag-anak, nasan man po sila, Panginoon, na ingatan mo po ang kanilang mga buhay, Lord. Maraming salamat sa biyaya mo, and Lord, for this new week na binigay mo sa amin, we declare, Lord, na itong week na to ay magiging fruitful, magiging productive, Lord, para sa bawat isa. Even, Lord, sa mga nag-aaral, I pray for wisdom, help them. In the name of Jesus. Sa mga graduating, Lord, makatapos sila, makagraduate sila, ma-provide lahat ng needs nila, at magkaroon sila ng magandang career after ng graduation nila. Salamat, Lord, sa lahat ng mga anak mo narito, Panginoon, even sa mga bakasyon ng mga estudyante, Panginoon, sa mga DepEd, Lord, I pray na gamitin mo nila ang bakasyon na ito upang mas lalo ka nilang makilala ng personal. And Lord, I pray na mas lalo kami makakapag-invite pa ng mga kaibigan, kaklase, mga kamag-anak, kapamilya namin para madala namin sila dito, Panginoon. Makarinig kami at makapaglingkod kami ng sama-sama sa iyo dito sa lugar na to. Kaya Lord, i-bless mo po ang ibang Sendalite proper, ang buong mga Sendalite Ministries sa kabuuan din ito sa lahat ng 10 iglesia ng Sendalite Ministries, Lord. Sa lahat ng mga kapastoran, kamang gagawat, kapatiran namin, ay pagpalain mo po ang bawat isa. At ang buong body of Christ din sa buong Muntinlupa, ang ABCI sa buong Pilipinas din, ay pagpalain mo po ang lahat sa amin, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa lahat ng ginawa mo sa amin sa araw na to. And we bless your name and let your will be done in Jesus' name. Amen and amen.